dalang mga posibilidad ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Having Peace in the Family. Napakahirap po kuminsan na ang isang pamilya ay gulo-gulo at nag-aaway-away ang mga membro o kaya may mga tampuhan, di nag-uusap. Peace can sometimes be very difficult to achieve, even to enjoy within the family. Bakit kaya ganoon samantalang dapat yung pamilya na nga ang pinagmumulan ng ating kapayapaan at katahimikan? Ang ating pong pag-aaral ngayon, pinamagatan nating Having Peace in the Family. Pagkakaroon ng kapayapaan sa mag-anak o sa pamilya. Aming Diyos, salamat po sa aming ibinibigay mo na lakas. Salamat at maaari kaming lumakad, tumayo, makinig, makakita. Nawa lahat ng ito, Panginoon, ay magamit namin upang magtuon ng pansin sa inyo. Forgive us our sins, cleanse us from all our iniquities. Make us whole, O God. Open our eyes and ears so we can see and hear you. At nawa, Panginoon, mangusap po kayong may kapangyarihan. Maging mahalaga nawa, Panginoon, at lapat sa aming mga pangangailangan ng iyong mensahe. Ituro mo ito sa amin para sa aming mga pamilya o para sa mga pamilya ng mga malapit sa amin. Nang kami ay maging mga tagapayo, maging tagapanalangin para sa isa't isa. Bigyan mo po kami ng kaliwanagan, ipaliwanag ninyo ang inyong karunungan sa amin, Panginoon, at nawa magamit namin para sa aming buhay at para doon sa mga nahihipo ng aming buhay. So, Father, we pray that you be the speaker. Lead us unto greater knowledge of you and lead us unto greater peace in our homes. In the name of Jesus, we commit this whole proceeding to you, Father. Ano-ano po ba ang mga ugat ng karamihang mga gulo sa pamilya? What are the roots of the usual family conflicts? Ang isang pinakamalaking ugat po ng gulo ng mga mag-anak ay husband and wife conflicts. Pagkakagulo ng mag-asawa, usually infidelity or personality issues. Dahil may nagtaksil o dahil magkaiba ang personalidad, hindi magkasundo, walang patawaran, bangayan ang bangayan, and husband and wife conflicts cause and shape and color family-wide conflicts. Pag may conflict ang mag-asawa, madadama yung mga anak. Mas malala ang conflict nila, mas malala ang damage sa buong pamilya. Bakit po ang tatay o ang nanay ay sisikapin na magkaroon ng mga kakamping anak? O kaya ang mga anak naman ay kukuha ng kakampi, will take sides, magkakahati-hati, kanya-kanyang pangkat. Kaya mahalaga na ang mag-asawa, kung meron man silang pinagkakadiferensyahan, they must resolve and limit and minimize the differences. Family conflicts are caused by a problem father or a problem mother. At ang mga anak naman ay hindi dapat sumangkot sa gulo ng kanilang mga magulang at hindi dapat magkampi-kampihan. Exodus 23 verse 2, do not follow the crowd in doing wrong. Lalong-lalo naman, do not follow your father or your mother in doing wrong. At kung meron silang pag-aaway, ang mga bata ay hindi dapat sumasali. The children must remain neutral. So that's one root of family conflicts, husband and wife conflict. Another root of lingering family problems, kung minsan hanggang tumanda na lang ang magkakapatid at mamatay, childhood battles. Marami pong mga sigalot ng magkakapatid na may mga edad na ay nagmumula pa at nag-uugat mula sa kanilang pagkabata. Their childhood quarrels, their childhood competitions, and even childhood jealousies. At dahil hindi na maibabalik ang panahon, hindi na maibabalik ang nakaraan, what has been done cannot be undone, brothers and sisters must learn to forget.
Hindi na dapat nagtatanim pa ng sama ng loob ang magkakapatid. Sa mga problema, mga agawan, selos anong araw, nung maliliit pa sila, hindi pa wasto ang pag-iisip. At dapat pag naging wasto na ang pag-iisip ay kalimutan na ang nakaraan, sapagkat kung hindi na naging maganda ang samahan noon, hanggang mamatay ba naman at tumanda ay dadalhin pa ang hindi magandang samahan. Ano mangyayari? Nababawasan ang kapayapaan, nadadagdagan ng gulo ng buhay. Philippians 3:13, one thing I do, forgetting what is behind. Nililimot na lang ang tapos na at hindi na laging hinuhukay, hindi na laging sinasariwa at hindi na laging isinusumbat-sumbat pa. Brothers and sisters that do not have a beautiful past must learn to forgive. Of course, you may not forgive, but what will be the result? Maliit na bagay, mag-aaway, maliit na bagay, magsisigalo at magsisigawan kasi merong pinagmumulan na malalim. Nagiging maiksi tuloy ang pasensya, nagiging magagalitin agad. Colossians 3:13, forgive whatever grievances you may have against one another. Ipatawad na kasi tapos na eh. Kahit na ano pang uri ng pagkakamali at pagkakasala ang nagawa laban sa atin, pagtapos na ang panahon, hindi na naibabalik. Para na lang hindi lumaki ang damage, para hindi na dumami pa ang lalo ng sakit na ating mararanasan, ang pinakamabisang gawin ay magpatawad. And then turn a new page. Lumikha ng bagong buhay, bagong relasyon, bagong pakikipagkapwa at pakikitungo sa ating mga kamag-anak. Philippians 3:13, one thing I do, straining toward what is ahead. Bagamat ang konteksto nito ay napaka-spiritual na bagay, subalit maaari rin itong i-apply sa ating mga praktikal na pangangailangan. Ang sabi nitong may sulat, ang ginagawa ko na lang ay inaasikaso ko yung darating pa. Yun ang binibigyan ko ng pansin at yun ang binibigyan ko ng puwang. At ano po ang darating lalo sa magkakapatid? E di pagtanda. Yung patanda kayo ng patanda na nauubos ang inyong mga contemporaries, nauubos ang mga classmates, nauubos ang mga kaibigan at kamag-anak at pinsan. Kaya ang natitira na lamang na karakter ng buhay mo ay yung mga dati mo nang kilala, yung mga kapatid mo na hindi naiiba ang relasyon nyo kahit anong mangyari dahil kapatid mo. So bakit kailangang magtanim? Bakit kailangang pahabain? Samantalang pwede namang maglimutan na lang. At asikasuhin na pagandahin yung darating pa, lalo't kung naging pangit yung nakaraan, bakit patuloy pang papapangitin yung hindi pa dumadating ng mga araw? It is a decision that family members have to make. Another root of conflict in the home, another root of family conflict is domineering persons. Mga sobrang dominanteng magulang, sobrang dominanteng kapatid, sobrang dominanteng mga tiya, mga kamag-anak. Sa atin pong lipunan sa Pilipinas, ay iginagalang natin yung ranggo at edad. Kaya meron tayong ate yan, kuya yan. May ditche, may sangko, may sansipa, may kung ano-ano. Pero ang mahalaga, pagka po kayong magkakapatid, pare-pareho ng lampas ng 20. Pare-pareho ng lampas ng 30 anyos o 40 anyos, dapat kumikipot na yung agwat ng inyong ranggo. The gap should narrow down. Siyempre, kung ang ate mo ay 10 at ikaw ay 2, ibang-iba yung alam niya, ang dami compared sa'yo. May 8 taon kayong agwat. Pero kung siya ay 18 at ikaw ay 12, marami pa rin siyang alam kesa sa'yo. Pero kung siya ay 28 at ikaw ay 22, konti na lang ang lamang niya na alam niyang hindi mo pa alam. At kung 38 na siya at ikaw ay 32, pareho na lang kayo ng alam noon. In fact, pag 78 at ikaw ay 72, mas marami ka ng alam dahil nagiging ulyanin na yan. Ano pong ibig sabihin natin? Kayong mga ate, hindi naman kayo ate forever na akala mo kayo kung sino mga reyna sa mga kapatid nyo. Gayong pare-pareho na kayong matatanda. Mga kuya at pati mga magulang. Ang mga magulang ay nag-aaral na rin na babaan ang kanilang ranggo at itaas-taas ang ranggo ng mga anak. Pag pare-pareho na kayong lampas 40. Kasi kung ang anak nyo ay 40, kayo ay 80, anong alam nyo hindi pa niya rin alam? Bagamat hindi dapat nawawala yung paggalang, hindi nawawala yung ating pagiging magiliw at matulungin sa mga matatanda. Pero ang matatanda na dapat ang mag-volunteer na unting-unting bumaba sa trono. Hindi yung
70, 80, 60 years old kayo, ikaw pa rin nagdidikta kung anong kulay ang isusuot ng kapatid mo, anong kakainin niya, gaano kalaki ang buka ng bibig niya pag ngingiti. At yan po isang napakalaking pahirap sa mga pamilya sa Pilipinas. Over-domineering elders. Nalilimutan nila na ang mga dating mga batay matatanda na rin at dapat na ring igalang at dapat na ring pagbigyan. Elders should behave less and less as all-knowing, as controlling, and as domineering persons. They should initiate the self-decreasing act. Kesa sa sila'y hintayin pa nilang bastusin ng mga nakakabatang sobra nilang sinisikil, dapat sila na ang maghusa, na gumalang sa mga nakakabata. There comes a stage wherein the age difference doesn't guarantee difference in knowledge or wisdom. Kaya dapat ay marunong tayong magbigay. Ang isa pong mga pinakamalalaking conflict sa pamilya, magtataka ka, may natapo lang na patis, sinigawan na ang kapatid, meron lamang na basag na konting baso, nag-away na, pero hindi pala talaga yun eh. May mas maraming pinag-uugatan, nagiging mitsa lang yung maliliit na bagay. Kaya ang dapat bunutin ay yung pinag-uugatan ng mga conflict na ito. At isa dyan yung ganon, hindi ma-i-express ang sarili. Hindi ma-i-express. Marami pong mga tao at hindi kayo siguro mabibigo kung titingin kayo sa inyong paligid, sa inyong mga kamag-anak, they are not able to live their lives because they are living the lives of their elders for their elders. Kung gaano katabang ang gusto na timpla ng matanda, yun ang magiging timpla ng lahat. Kung gaano kaasim ang gusto niyang asim ng sinigang, yun ang asim ng lahat. Kung ano ang gusto niyang oras ng gising, yun ang gising ng lahat. And the others no longer have their private and individual liberties. Dapat meron. Dapat pababa ng pababa ang ranggo ng sobrang matataas at nagkakapantay-pantay na rin yan pagdating ng araw. Subalit, I like to emphasize, hindi dapat nawawala ang paggalang. Hindi nawawala yung respeto. Pero kadalasan nga kaya nawawala yung galang dahil sa tinitimping inis na hindi maibulalas. Many lives are not lived to the fullest because they remain just shells, just footnotes, just shadows of the lives of those who dominate the family. At sa atin pong lipunan, usually may ganon. Meron talagang isang dato, isang sultan, isang sultana. Kung hindi man pinakamatanda, yung pinakamapera. Siya ang nagdidikta ng lahat. You know, one of the missions of the Lord Jesus Christ, if you're going to analyze His mission, is to set people free. Kasi sinasabi niya, I am truth, truth sets free. At isa sa mga pinaka-oppressive system sa panahon ng Panginoong Jesus was the family system. Ang pamilya dapat yan nag-nourish, nagbibigay sa iyo ng growth, nagbibigay sa iyo ng pakpak para lumipad, pero napakadali din na ang pamilya ay maging kulungan ng isang tao na hindi na siya nakalipad forever dahil sa pagpigil ng pamilya. At ang Panginoon, bagamat sa biglang tingin nakaka-disturb ang mga teachings niya, huwag natin kakalimutan that He came to set the oppressed people free. And one of the greatest oppressors during His time was the family system, the paternalistic system of His time. Kaya pag inanalyze natin ang mga turo niya, halimbawa sa Matthew 10:35 to 36. For I, meaning the Lord, have come to turn a man against his father, a daughter against her mother, a daughter-in-law against her mother-in-law. A man's enemies will be members of his own household. Ano po ang tinutukoy ng Panginoon dito? Magtuturo ako sa inyo ng mga bagong katuruan. Hindi yan magugustuhan ng matatanda ng pamilya nyo. Hindi kayo papayagang sumunod sa akin. Sabi niya ganoon. Kaya huwag niyong isipin na dumating ako para lalong payapain ang pamilya. Hindi. Dumating akong may dalang tabak. At ang makikita niyo po na pinakita ng Panginoon dito na mapuputol at kung kailangang maputol dahil sa kanyang mga katuroan ay puputulin, generational relationship. Hindi niya sinabing brother against sister, sister against sister-in-law, kundi first generation against second generation. Bakit? Sapagkat sobra ang pagkontrol noong mas matatanda kaysa sa mga bata. To the point that even if these younger ones are going to find the truth, the older ones in their family will not permit them to follow the truth or follow the Lord. Kaya sabi ni Lord,
Blessed are you when you leave. You are not worthy of me when you do not leave mother or father or whatever because of me. Sinasabi niya na may mga panahon na kailangan palayain ng tao ang kanyang sarili mula sa sobrang pagkontrol ng kanyang pamilya. Lalong-lalo ng matatanda. Sa Matthew 12:48-50, no ang Panginoon po'y nagtuturo sa loob ng isang bahay at punong-puno ng tao, hindi makapasok ang kanyang nanay. Sabi ng nanay niya, palabasin mo, nandito ka mong nanay niya. Ang sagot ni Jesus, He replied to him, who is my mother? And who are my brothers? Pointing to His disciples, He said, here is my mother and my brothers. For whoever does the will of my Father in heaven is my brother and sister and mother. Very few preachers will touch these verses because they are disturbing. But the truth remains. Nalimutan ni Mary kung sino talaga si Jesus. Yung kanyang pagiging nanay, sobrang niyang ini-impose, nalimutan niya kung sino si Jesus. At kinailangang ibalik ni Jesus sa katotohanan ng utak ng lahat. Sabi niya, who is my mother? Even now, many parents forget to respect their children's age. Ang tanda-tanda na ng anak, dinodomina pa, dinidiktahan pa. Many parents forget to respect their children's achievements, even their children's position in society. In fact, maraming mga nanay, mas maraming tao, mas binabatukan yung anak na mayor, yung anak na judge, yung anak na doktor. Ipinapakita niyang siya yung nanay. Dapat kahit po tayo mga magulang, marunong tayong gumalang sa edad, sa ranggo, sa achievement ng ating mga anak. Kaya makikita mo, maraming mga elders na walang galang kahit sa mga member ng family nila. Dahil ang gusto lang nila ipakita na sila yung dominant, na sila yung domineering, na sila yung bida. And this is at the expense of the dignity of some members of the family. And this is not commendable behavior. Kaya inilagay ng Panginoon sa tama, sabi niya, sino naman ang nanay ko? Sino ang magpapatawag sa akin? I'm doing a public ministry para tawagin ako. Kasi nalimutan ni Mary na lumagay sa lugar. Kaya pati siya ay inilagay sa lugar ng Panginoon. Kaya huwag na po nating antayin na ganyanin tayo. Tayo na yung mag-volunteer na, ay anak ko pala may ginagawa, o sige mamaya na. Tatawagin ko po, hayaan mo na, huwag na natin siyang istorbohin. Hindi yung dami-dami mga tao na tumatawag sa'yo, obispo, obispo, obispo. Yung nanay naman biglang, Carling, halika nga dito. Ipapakita niya kung sino siya. Yabang yun eh. Bakit hindi mo rin tawagin na, obispo, may nawala ba sa iyong pagkamagulang kung ikaw mismo ang nagbibigay ng example sa iyong mga nakakakita sa iyo na iginagalang mo yung tao? Pero meron ding mga ganyang kapatid. Yung kapatid nila, bagamat bunso o nakababata, kahit na marami nang na-achieve at iginagalang ng lipunan, sa harap ng iba, tinatawag-tawag, ginaganon-ganon, kasi ipinagyayabang nilang kaya nila. And this should not be the behavior, especially of the people of God. Sa Matthew 8:21-22, may tinawag ang Panginoon, halika, sumunod ka sa akin. Another disciple said to him, Lord, first let me go and bury my father. Jesus told him, follow me and let the dead bury their own dead. Another difficult teaching, but nevertheless it came from the mouth of Jesus, therefore it must be preached powerfully. Siguro itong taong ito, buong buhay niya, wala nang ginawa kundi mabuhay sa anino ng kanyang ama. Hindi na siya nagkaroon ng sariling buto, sariling paninindigan, sariling buhay dahil controlled na controlled. At nung namatay na, tinatawag na nga ng Panginoon, sumunod ka sa akin. Hindi pa rin makasunod because of filial obligation. At sabi ng Panginoon, tama na yan. Makalaya ka na. Hayaan mo na sila ang maglibing. Sumunod ka na sa akin. I don't think na tinuturuan po ng Panginoon ang mga anak na huwag maging magalang sa anak. Sa magulang rather. Pero itinuturo niya na pag Diyos ang tumatawag sa iyo, ang work ng Panginoon na tumatawag sa iyo, dapat alam mo na may magulang ka sa langit na mas mataas ang ranggo. At saka itinuturo rin niya na sobra-sobra na ang pagkontrol, that you must be set free. Conversely and effectively, Jesus emphasized children's rights. Alam niyo po, nung araw, lumaki kami na pag may bisita, ligpit ang mga bata, huwag kang pakalat-kalat. No? Hindi ka pwede magpa-cute, pandidilatan ka ng lola mo, talagang talsika. Bata, alis dyan, puwera, ganon. Pagka mga nagluluto ng mga barkilyos, ang kakainin ng mga bata, yung mga durug-durug, basag-basag, yung mga buo, sa bisita yan.
Lalo nung panahon ng Panginoon, wala pong mga lugar sa society ang mga bata. Kaya nung dinadala ng mga magulang yung mga bata kay Jesus, pinigil ng mga disciples. Dahil yun po ang kaugalian. Luke 18:15 to 17. People were also bringing babies to Jesus to have him touch them. When the disciples saw this, they rebuked them. But Jesus called the children to him and said, "Let the children come to me, and do not hinder them, for the kingdom of God belongs to such as these. I tell you the truth, anyone who will not receive the kingdom of God like a child will never enter it." Ang mga bata hindi kasali, pero isinali ng Panginoon. Nakita nyo, may kinokorek siya eh. Yung attitude ng matatanda na mga pagbata ka o junior ka, you are a nobody, you're a non-person. But the Lord was teaching them to respect even children. And He blessed them. We must overemphasize that the Lord is not against the system of elders, but against the abuse of this system. At hindi po kayo naman siguro sasalungat, napakaraming talagang umaabuso sa kanilang ranggo bilang matanda. Napakaraming mga batang naaabuso talaga ng mga matatanda because we are surrounded by abusive elders. They do not respect those who are younger than them, and they always want to dictate how people would live. Elders must progressively let go of their authoritative status. Do not decide for the whole clan or for everybody, because you will smother the very personal liberties that even God does not take away from people. Ang Diyos nga, nung kakain si Adan at si Eva na ipinagbabawal ng prutas ay hindi siya naog sa langit at pinigilan sila. Nagsasalita siya, pero binibigyan niya ng free will ang mga tao kung anong gagawin, kung susunod o hindi. Daig pa kuminsan ng ibang magulang ang Diyos. Minors or younger ones are to be given more space, more voice, more freedom as their maturity allows. Pag nakikita na po natin na mature, kaya na magpasya, dahan-dahan, pinapayagan na natin. Hindi yung 18 years old na idinidikta mo pa anong isusuot, anong gagawin niya, paano siya uupo. Dahan-dahan para masanay na magkaroon ng sariling pasya. Individuals must be given the space to be themselves and to live their personal lives. The opposite creates terrible conflicts. Sa mga baryo po, lalo nung araw, ang dami-daming nasasabi na kukulam. Naiiba ang pagkatao. Marami sinasabihan, inaapuntahan yan, yan ay nagpagbilugang buwan o lusawang buwan, whatever, naiiba ang kanyang behavior. At maraming sinasabing possessed o nakukulam. Noon ding panahon ng Panginoon, napakarami pong tinawag nila mga possessed. Kung ano na nangyayari. But there is an interesting psychological analysis that can be done. Kasi po sa mga baryo, lalo sa mga mas traditional societies, sabihin nyo, bakit mas maraming kinukulam kaysa sa syudad? Kasi sobra ang suppression sa mga baryo. Ang mga tao, hindi nila magawa yung gusto nilang gawin, hindi sila makangiti sa gustong ngitian, hindi sila makapaglakad sa gusto nilang lakaran, dahil control na control ng behavior, ang behavior nila ng matatanda, ng chismis, ng mga kaugalian. Kaya hindi maipahayag ng tao ang tunay niyang damdamin, at pag sobrang dami ng nasikil, kung ano-ano ng manifestation at mga symptoms ang lumalabas, napagkakamalang nakukulam, pero yun pala schizophrenia. Nagkakaroon ng double personality ang isang tao. Hindi naman pala possessed, naiiba ang boses kung ano-anong sinasabi, yun pala sa ganun lang paraan niya na ipapahiwatig ang tunay niyang nararamdaman dahil sa laging pinipigil. Kaya makikita niyo po sa mga very conservative families, yung may mga nanglalatigo pa ng mga magulang ng mga anak, diyan yung napakaraming parang mga nagmumukha sila mga sira-sira, may mga behavior silang sobrang kakaiba dahil hindi nila maipahayag ang damdamin because of over-domineering matriarchs or patriarchs. Kaya napakahalaga po ng duty talaga ng magulang na pag nalagot na ang pusod ng bata mula sa sinapupunan ng ina, nagsimula na ang kanyang pagiging individual person. At ang duty po natin at pribilehyo ng pamilya ay tulungan siya na maging isang taong individual. Hindi lang siya sunod-sunuran sa marami, hindi lang siya puppet para madali, kontrol ang lahat, kundi iginagalang siya at dahan-dahan na nakakaroon siya ng
kasarinlan, identity, and then independence. Madali siyempre sa magulang yung kontrolan mo ang lahat for your own sake, for your own peace of mind, and for your own benefit. But loving parenthood will allow people to grow wings and to fly. Kaya kung minsan, pag pinag-aaralan po natin yung mga sociological repercussions ng teaching ni Jesus, nakakaligalig. Dahil ang talagang tunay niyang misyon ay palayain ang mga taong nakabilanggo. Iba't ibang bilangguan, and the family can be one of those prisons. Another root of family conflict is religious and political issues. Sa mga pamilya po na may mga miyembrong iba-iba ang pananalig, iba-ibang relihiyon, iba-iba ang paniniwalang politikal, we should avoid challenging and criticizing each other's beliefs. We should stop aggressive proselytizing. Na hindi po kamo tayo na nasa Bible na nakakilala sa Panginoon, wala ka nang ginawa kundi i-convert na yung mga kamag-anak kahit wala sa panahon, kahit ayaw makinig, kahit wala sa mood. We must respect everyone's freedom of conscience. Because even God does not interfere with his freedom. 1 Corinthians 8:9, be careful, however, that the exercise of your freedom does not become a stumbling block to the weak. At ganun din naman that the exercise of your faith does not become a stumbling block to those who have other ideas. Kung sa ayun yung nga pong sariling local church, may mga conflict pa, and even among those in the same congregation, may conflict pa rin ng mga paniniwala, yung mga detalye. So bakit yung aawayin ng inyong mga kamag-anak, ang inyong mga kapatid, kung iba ang kanilang pananaw? It is important that while you zealously believe in your faith, that you do not impose your spirituality on family members. Ito po ang isa na patunay na nagmamature ang isang tao, yung natututo siyang gumalang sa pananaw ng iba, kahit ang pananaw na yun ay salungat sa kanyang sariling pananaw. Na hindi mo pilipitin ang braso ng lahat para sumunod sa iyo. At lalo rin naman political issues and affiliations, hindi dapat pinag-aawayan. Kung yun ang gusto niyang isuporta, di yun, ikaw ito, pero huwag na lang pag-awayan yung ganyang mga bagay dahil dumadami ang mga hindi naman dapat na naggugulo sa pamilya. Another root of family conflict is money. Property, inheritance. Therefore, parents should be fair as possible. Kasi kung hindi sila naging fair sa kanilang mga anak, matagal na silang namayapat sa makabilang buhay, magulo pa ang mga anak nila dahil sa iniwang gulo ng magulang. James 2:1, don't show favoritism. Parents should leave order, not a mess. Si Abraham po, ang ayos-ayos ng iniwan niya, bagamat marami siyang pamilya dito at doon. Samantalang si Isaac, ang gulo-gulo ng iniwan niya. So Genesis 25:5-6, Abraham left everything he owned to Isaac. But while he was still living, he gave gifts to the sons of his concubines and sent them away from his son Isaac to the land of the east. Inayos na Abraham ang iiwan niya para hindi magulo. Sa Genesis 27:41, Esau had a grudge against Jacob because of the blessing his father had given him. He said to himself, the days of mourning for my father are near, then I will kill my brother Jacob. Sapagkat hindi nagkaroon ng katarungan sa paghahatian ng mga mana, nagbabalak itong isa na patayin ng kanyang kapatid matapos lang ang pagluluksa sa kanyang ama. At marami pong mga magkakapatid, gulo ang minana sa mga magulang na hindi inayos ang lahat bago sila tumumba at namayapa. Kaya dapat ay inaayos. And remember this, in-laws should keep out of inheritance issues. Mga brother-in-law, sister-in-law, hindi kayo dapat nakikilahok sa usapan ng magkakapatid tungkol sa kanilang mga mana. Nag-aaway-away ang magkakapatid dahil sa inyong mga sulsol. Siyempre, ang sister-in-law, sasabihin dito sa asawa, ang mga anak mo, baka maape. Ang ibig sabihin niya, ako, mga anak mo. Siyempre, pag ginamit mo na sa tatay yung props yung mga anak niya, magiging naman niyang protective. Huwag kayong nakikialam sa usapan ng magkakapatid sa kabuhayan dahil sabit lang kayo sa pamilya.
Dapat yan napakalinaw kasi nagkakagulo ang magkakapatid sa pakikialam ng mga in-laws. And why can't many families incorporate? Bakit pag kami manahing kaprasong bukid, hindi sila magtayo ng family corporation at sosyo-sosyo? Pinaghahati-hati kahit itigit-tigis ang dangkal na lang. That is one thing that we have to learn as a people, to incorporate. Kasi yung bahay na malaki nung minana, nagkaputol-putol, lawanid dito, lawanid doon, nagmukha na tuloy na barong-barong. But hindi mag-incorporate. It is important to learn this. And brothers and sisters, need we say, help each other. Matthew 5:42, give to the one who asks you, and do not turn away from the one who wants to borrow from you. Kung kapatid mo pa, di lalo na. And important naman, mga magkakapatid, pay loans and pay your obligations. Hindi yung hihiram kayo, inilista sa tubig, inilista sa yelo, pag natunaw, bayad. Romans 13:7, give everyone what you owe him. Kung may utang ka, bayaran mo muna bago mangutang ka na naman at nang hindi ka pagsawaan. And it's important sa mga pamilya, work and earn your keep. Isa sa pinakamadalas pag-awayan ng mag-asawa, ang pagtulong ni kuya sa mga kapatid niyang tamad. Ang pagtulong ni ate sa mga kapatid niyang batugan, pinag-aawayan ng mag-asawa. Bakit kayo kailangang maging dahilan ng pag-aaway ng mga kapatid niyo at kanilang asawa? So huwag tayong pabigat. Kailangan gumawa tayo ng paraan and work for your money. 2 Thessalonians 3:10, if a man will not work, he shall not eat. Don't expect a free ride and a free circus. Nagiging mitsa tuloy ng pag-aaway ng mag-asawa. Of course, which brings us to another root of family conflict. Quarrelsome, jealous, and materialistic in-laws. A brother's wife, a sister's husband, can sow intrigue, division, and greed in a family. Kaya yung mga magulang mapiling-mapili kung sino mapapangasawa ng anak nila Kasi kung minsan, kitang-kita mo pa lamang, sa kilos, umupo pa lang, nalalaman mo na kung magiging problema ito. And in-laws can draw their spouses away from their parents and from their siblings. So, it would always be better to keep in-laws out of family corporations. Some of the people I know that have corporations are able to keep family peace because the in-laws are not involved. And most of the corporations owned by families that I know that have so much trouble, kasali ang mga in-laws. So dapat puwera. There is another source of family conflict. Proximity or familiarity. Ngipin man at dila dahil magkalapit, nagkakaroon ng pagkakataong magkagatan. Kaya ang mga family members and relatives should be near enough but also far enough. Dapat marunong tayo ng ganong distance. Kahit ang mga magkakapatid ay nakatira sa isang bahay na minana nila, o nakatira sa isang compound, o magkakalapit ang mga bahay, you should respect each other's space. You should respect each other's privacy. Hindi ka na lang basta-basta pumapasok sa kwarto ng iyong kapatid o pamangkin o kamag-anak. Hindi ka na lang basta-basta pumapasok sa bahay niya. Baka mamaya nag-iisip siya, baka mamaya nag-aaway sila mag-asawa, baka mamaya pinapangaralan niya ang kanyang anak. Pasok ka na lang ng pasok nang hindi naman iniimbita. Para kang hangin. Kaya ang mga tao, naiinis sila, hindi nila maipahiwatig, hindi nila masabi dahil baka maramdamin ka, kaya tuloy ang liit-liit na bagay lang, makikita mo, ba't ka nakasimangot, wala namang kakwenta-kwenta. Yun pala, inis na sa'yo. Hindi lamang masabi. Because this is what many Filipinos have to learn, to respect privacy. No? Sulat ng may sulat, binabasa. Text ng may text, binabasa. Pinangihimasukan. Pagka mayroong mga family members na galing, saan ka galing, anong oras na, kahit na 40 anyos na, sinisita pa. Naku, may mga kilala po ako, talagang 45 na, naku, magagalit ang nanay ko, uuwi pa ako, uuwi na ako. Ang lola mo, hindi magagalit. Ang tanda-tanda na, controlled pa, sobra namang selfish ang magulang. No? Hindi nabigyan ng konting kalayaan yung mga anak.
Gusto na lang, nakaligpit lahat sa kanya. Siyempre, may peace of mind siya, nandyan lahat, pero yun ba ang kagustuhan nila? We must respect each other's moods also. Kung may kinakausap kang kamag-anak at ayaw sumagot, huwag mong ipagpilitan na matanda kay sagutin ka, baka wala sa mood. Kailangan matuto tayong gumalang ng ganito. And do not just barge into people's houses and into people's rooms. Meron pa nga sa Kayabangan, nakasara na yung kwarto, bubuksan pa. Aba, ate ako, kuya ako, papasok bigla. Siyempre, iginagalang ka, pero yung anino, sinasakal ka na ng kapatid mo, hindi mo lang nakikita. Meron pa na, maipakita lang na siya malakas. Kahit na may private space, papasukin niya yun, ipapakita niya sa lahat na hindi nakakapasok, kaya kong pumasok dyan. Pero this is a display of ego. It's not good for the person, it's not good for you, and definitely not good for the relationship. Kahit kayo close, do not abuse your relatives. And do not butt into people's conversations. Yung kapatid mo, kausap yung sekretarya niya, nakikisingit ka. Yung hipag mo, kausap yung household help niya, sumasali ka. Dapat hindi. Lumagay sa lugar. And do not ask very personal questions. Kung ang tao po'y nasa edad na, responsable na mga mamamayan at citizen, huwag mong uriratin ang lahat ng mga ayaw niyang malaman mo. Hayaan mo siya, may right siya to privacy. And do not be each other's timekeepers. Do not be each other's performance auditors. O, gabi ka nang umuwi. O ngayon, ano ngayon kung gabi? Naninita pa, sinisita 30 years old, 40 years old. Wait for information to be volunteered. Mga kapatid, kung meron pong gustong sabihin sa atin ng mga kamag-anak natin, may dila sila at kaya nilang magkusang magsabi. Pag hindi nagsasabi, ibig sabihin, ayaw ipaalam sa inyo, huwag nyo nang uriratin. Huwag nyo nang dukot-dukutin at hukay-hukayin dahil invasion na yan of privacy. One thing that we really have to learn. And finally, among many, but we'll settle for 8 today, one major root of family conflict is language or communication. Brutal frankness, for instance. Kantsaw, mga parinig, mga biruan, pagalingan, repartee. Marami po mga pamilya ang hilig magbiruan at magkantsawan, mga piko naman. Kaya ang nagiging ending, nag-aaway, nagsasabunutan, nagsusuntukan. Dahil alam ng mga pikon, nagkakantsawan pa. Kaya tigil-tigilan ng ganyan. Colossians 4:6, let your conversation be always full of grace, seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone. And Ephesians 4:32, be kind and compassionate to one another. Ito pong mga bagay na ito ay hindi na ilalabas, hindi na pag-uusapan. Sinong anak ang magsasabi sa magulang na sakal na po ako sa inyo? Sinong mga batang kapatid ang magsasabi sa mga ate at kuya na banas na ako sa iyo, ang tanda-tanda ko na itinatrato mo pa akong bata? Kaya kadalasan, ipon at bigla na lang sumasabog, at pag sumabog ito, halos ang laki-laki ng damage, hindi na ma-repair. Kaya mahalaga mga kapatid, pag-usapan natin. Kailangan natin itong isipin. Family conflicts can be greatly reduced with forgiveness. Kung nangyari na. Patawarin na lang, kesa naman habang buhay, dalhin mo yung sama ng loob. Colossians 3:13-14, bear with each other and forgive whatever grievances you may have against one another. Forgive as the Lord forgave you. And over all these virtues, put on love, which binds them all together in perfect unity. And family conflicts can be greatly reduced with respect for each other. Nakita niyo po ang itinuro ng Panginoong Jesus at binasa natin sa Biblia. Kaya huwag niyo sasabihin, inimbento ko. Pati mga bata, iginagalang natin. Mga bata naman at kabataan, don't take this as a license na gawin ng mga ibig nyo. Ang sinasabi dito, as you prove your maturity and as you prove your ability to control yourself and to live righteous lives, then you will win the respect of your elders. Pero kung kayo irresponsable, gumising lang ay hindi magising, sa eskwela lang ay laging late pa,
ay asahan nyo, nakokontrolin nga kayo ng inyong mga mahal sa buhay dahil hindi nyo inaayos sa inyong buhay. Pero kung gusto nyo igalang kayo ng matatanda at bigyan kayo ng mga ganitong mga kalayaan at space, patunayan nyo muna na dapat na kayong pawalan. Na hindi kayo magwawala at hindi kayo masisira at hindi nyo gigibain ang buhay nyo. I'm sure that you will earn the respect of your elders. So deserve before you desire. 1 Peter 2:17, show proper respect to everyone. Meron pang mga mayayabang, yung mga kaibigan nila na mga may sakit, secure na secure yung room, dapat malinis na malinis, papasok, dala-dala sapatos hanggang loob, ipinapakita sa lahat, kaya ko yan, kaya kong pumasok dito na marumi ako, anong uniform, anong linis. Pero ano pang ipinapakita nun, bukod sa kayabangan, na kaya mo yon pero hindi ka nagiging mabait doon sa may sakit dahil baka dalan mo siya ng mikrobyo. Kaya kuminsan yung yabang ng matatanda, yung yabang ng mga nagsasabing malakas ako, manghihiya kahit na lang sino sa harap ng iba, hindi yun nakakabuti sa lahat. Nakakasama pa. Kahanga-hanga yung mga matatanda na talagang may pinagkatandaan, may mga achievements sa buhay, and yet they respect the lesser members of their family. Kahanga-hanga yung bagamat ikaw ang taya at gumagastos at tumutulong, pero tinatanong mo pa rin yung mga tao, hindi ko mo ikaw maglilibre, hindi mo na sila tinatanong kung ano kakainin nila, ikaw na lang o-order ko mo ikaw magbabayad. It is important to be respectful, especially to people that you help. Dahil siyempre sensitive yun at maramdamin dahil nga mahina ang kalagayan. So huwag na maging busy tayo na tabain yung ating ego, pataasin ang ating sarili at the expense of others. Have peace in the family. Therefore, we forgive. Respect the individual. Let people pursue their callings and live their lives. Ang dami-daming mga tao hindi nakapag-aral ng gustong pag-aralan, hindi nakapag-career ng gustong career dahil sinunod ang kagustuhan ng kung sino man ang amo ng kanilang pamilya. At pagkatapos namatay na yung amo na yon, itong taong to have to live with this career all his life, all her life, na hindi naman niya gusto. Ito ba ang paraan ng pagmamahal sa ating mga kamag-anak? At kung ang mga tao'y pinapayagan natin at may laya at nagkamali, huwag tayong naninisi agad. Ayan, sabi ko na sa'yo. Tulungan uli nating tumayo tulad ng ginagawa ng Panginoon sa atin. Yung kabutihan na inaasam nating tatanggapin mula sa Diyos, dapat handa rin tayong ibigay sa ating kapwa. Do not let your help become puppet strings. Tumulong ka nga pero kinokontrol mo naman sila. Bawat tulong na ibinibigay mo, nagiging tali at tinatalian mo sila. This is not the godly way. Set others free and be free yourself. Maging tahimik ang ating buhay sa ating pamilya, pero huwag po tayong malilibang sa false peace. Kasi kung meron over-domineering, isang very powerful member ng family, lahat sumusunod, mukhang tahimik, pero hindi totoo dahil sa mga kalooban ng bawat isa kumukulo, no? At meron silang mga tinitimpi. Hindi totoong kapayapaan yon. Naghihintay lang yun ng panahon na sumabog, parang isang bulkan. Kaya pati pressure cooker, binibigyan niya ng pagkakataong sumingaw sapagkat ang hindi sumisingaw at umiipon ng pressure, sumasabog. Kaya marami mga family members po natin kung minsan nag-flip, kung minsan nalalagay sa mga basement ng mga ospital, kung minsan nalalagay sa mga psychiatric wards, yun pala ang daming hindi maibulalas na damdamin. Is your family nurturing to the point that people can express themselves? Ang kanilang mga kabiguan, ang kanilang mga kalungkutan, ang kanilang mga frustration, pwede ba nilang ipahayag o bawal? Dapat mukhang peaceful sa ibabaw, pero kumukulo pala sa loob ang lahat. Meron po ba tayo kayang dinodomina na miyembro ng ating pamilya? Even God does not dominate us. So we should not dominate one another. Meron din mga mag-asawa, denomina yung asawa, nawala na ng anino, nawala na ng pagkatao dahil sobrang na-dominate at kinaya-kaya. 1 Thessalonians 4:11, make it your ambition to lead a quiet life, and a life that is really quiet within. Titus 3:1-2, remind the people to be peaceable and considerate. Huwag po tayong laging busy proving who we are, asserting ourselves, and then dominating other people. Freedom is one of the greatest gifts that we can give to one another.
And it is a gift that God gave to each one of us. Napakahalaga po, mag-analyze tayo. Aming Diyos, sa iyong mga salita na ito, suriin niyo po kami kung kami ay guilty. Do we over-dominate a family member? Lalo yung mga hindi mahilig magsalita, hindi maingay, hindi strong ang character, kinakaya-kaya na lang ba namin? May mga kapatid ba kaming inaapi-api na lang? Panginoon, ipakita niyo po sa amin ang iyong pamamaraan. That even you created us, O God, you don't control us. So teach us not to control others. Teach us to be nurturing, to teach, to give an example, to nourish, but not to control. Suriin niyo po ang mga mag-asawa kung meron silang competition going on to dominate each other. Suriin niyo po ang mga magulang at mga anak at mga magkakapatid at ipakita niyo po ang kalagayan ng aming pamilya. Sa mga binanggit pong mga 8 dahilan, pinag-uugatan ng mga problema ng pamilya, alin po o alin-alin ang totoo sa aming mga pamilya. Ipakita niyo po sa amin, Panginoon, kung kami ay responsable. If we are responsible for such things, because we like to have peaceful families, O God, teach us to make your ways our ways, to make your peaceful ways our ways. Mga kapatid, magbulay-bulay tayo. Humingi tayo sa Panginoon ng karunungan na manamnam, matanggap ang mga salitang ito, at maihanap ito ng mga praktikal na paglalapat sa ating buhay. At magkaroon tayo ng pagpapasya na huwag mangdomina ng kapwa. At tayo man, let us earn the right to be respected and not to be dominated. Ayusin natin ang ating mga buhay at mga pamilya. At kung maayos na, salamat sa Diyos, maging halimbawa nawa tayo at pagpapala sa mga dapat maayos pa. Sa ilang saglit ng katahimikan, magbulay-bulay, pakinggan ang tinig ng Espiritu. Nakakagulat man, kuminsan man disturbing ang messages, but the words of God are meant to change our lives, not the words of God adjusting to what we want. Lumagay tayo sa lugar kahit tayo ay mga matatanda, kahit tayo ay mga mapera o tayo ang tumutulong sa ating mga kamag-anak, huwag aalisin ang paggalang. Let the Lord continue to speak to us. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapiz ay pinamagatang Having Peace in the Family.
sa'yo. Mayroon akong pag-ibig na hindi mamamatay. Mayroon akong pag-ibig, ito ay panghabang buhay. Mayroon akong pag-ibig, ito ay panghabang buhay. Mayroon akong pag-ibig, ito ay panghabang buhay. Ang nais mo'y kakalakan, kay Jesus matatagpuan. Kagalakan di magmamaliw, ngayon at magpakailanman. Kahit sa kabila man iyong pagturusan, kung siya ang kasama ay kayang magsaya. Kagalakan ng puso ay makakamtan, pag si Kristo sa buhay ang iyong paglingkuran. Kay ganda ng mundo kung malalaman mo na siya'y laging nagmamahal sa'yo. Kahit sa kabila man iyong pagturusan, kung siya ang kasama ay kayang magsaya. Kagalakan ng puso ay makakamtan, pag si Kristo sa buhay ang iyong paglingkuran. Kay ganda ng mundo kung malalaman mo na siya'y laging naghihintay sa'yo. Kay ganda ng mundo kung malalaman mo na siya'y laging nagmamahal sa'yo. O Panginoon, sa lahat ng panahon, sana kami magkaisa, alitan ay limutin na. O kay ganda, tayo ay magkaisa, magkapitisig na, purihin ang pangalan niya. O kay ganda na makita na, tayong lahat nagkaisa sa isang musika, limutin ang alitan, ang gulo at tampuhan. Si Kristo, siya ang tanging daan, tanging daan. O Panginoon, sa lahat ng panahon, sana kami magkaisa, alitan ay limutin
purihin ang pangalan niya. O kay ganda na makita na tayong lahat nagkaisa sa isang musika. Libutin ang alita ng gulo at tampuhan. Si Kristo, siya ang tanging daan. Tanging ng Diyos sa kanyang katapatan, aming sambahin ang pangalan niyang banal. Tayong mga anak niya'y mag-awitan ng may galak at pagmamahal. Kinangalang banal ating itataas, siyang ilaw ng ating kaluluwa. Kapangyarihan niyang taglay, hindi magwawakas, ating itataas ang Diyos. Ng Diyos sa kanyang katapatan, aming sambahin ang pangalan niyang banal. Tayong mga anak niya'y mag-awitan ng may galak at pagmamahal. Kinangalang banal ating itataas, siyang ilaw ng ating kaluluwa. Kapangyarihan niyang taglay, hindi magwawakas, ating itataas ang Diyos. Nakilang nga ng banal ating itataas, siyang ilaw ng ating kaluluwa. Kapangyarihan niyang taglay, hindi magwawakas, ating itataas, ating itataas, ating itataas ang Diyos. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!